Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Burn the House Down na napalabas noong 2023. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng pamilya Maidoray na kilala sa pagiging masayahin at malapit na magkakasamang grupo. Si Anzo, ang panganay na anak na babae, ay isang matalinong bata. Lumaki siya sa pag-aaral ng mga lubid ng simpleng pamumuhay na naging dahilan upang maging bihasa siya sa pamamahala ng mga gawaing bahay at pagtulong sa kanyang ina kahit na sila ay nagmula sa isang malayong background. Kasama ang kanyang ina, kasama ni Anzo ang bahay kasama ang kanyang ama at ang kanyang nakababatang kapatid na si Yuzo. Isang araw, ang ina ni Anzo, si Satsuki, ay dumalo sa isang pulong ng paaralan para sa mga magulang. Doon ay nag-cross ang landas nila ni Makiko, ang ina ni Shinji. Masasabi mo kaagad na magkaiba sina Satsuki at Makiko. Kita nyo, si Makiko ay isang solong ina na nahihirapan sa pananalapi, nag-aalaga sa kanyang dalawang anak na lalaki. Ngunit si Makiko ay seryosong humanga kay Satsuki nang magkita sila. Hindi lamang si Satsuki ay may mabait na paraan ng pakikipag-usap, ngunit dinadala rin niya ang kanyang sarili ng may kagandahang loob. Nagpaalam ang dalawa at naging magkaibigan. Habang tumatagal, si Makiko ay nagsimulang gayahin ang hitsura ni Satsuki. Same hairstyle, interests, and way of talking, parang sabik na sabik siyang maging katulad ni Satsuki. Sinimulan din niyang dalhin ang kanyang dalawang anak na lalaki sa lugar ng pamilya Maidoray upang madalas na tumambay. Si Anzo lang ang nakakapansin na sa tuwing darating si Makiko, may mga bagay na nawawala ang ilan sa mga gamit ng nanay niya. Nagsimulang maghinala si Anzo na si Makiko ang nasa likod nito. Pagkatapos, isang kakilakilabot na bagay ang mangyayari isang araw. Isang apoy ang sumiklab at nasunog ang bahay ng pamilya Maidoray. Sa una, sinisisi ng nanay ni Anzo ang sarili. Iniisip na nakalimutan niyang patayin ang kalan. Napuno siya ng pagkakasala sa kanyang asawa at sa kanilang dalawang anak. Ngunit ang mga problema ay hindi titigil doon. Nagpasya ang mga magulang ni Anzo na makipagdiborsyo at kailangang isama ni Satsuki ang kanyang dalawang anak na babae. Di nagtagal pagkatapos ng diborsyo, nalaman nilang nag-asawang muli ang tatay ni Anzo. At ang bagong asawa ay walang iba kundi si Makiko, ang matalik na kaibigan ni Satsuki. Mula sa puntong ito, palaging pinaniniwalaan ni Anzo ang kawalang kasalanan ng kanyang ina tungkol sa insidente ng sunog. Malinaw niyang naalala ang gabi ng sunog nang makita niyang nakangiti si Makiko habang gumuho ang kanilang mundo. Naghinala si Enzo na, dala ng selos, sinadyang sunugin ni Makiko ang kanilang bahay upang masira ang reputasyon ng kanyang ina at kunin ang kanyang tungkulin, na naglalayong palitan si Satsuki at maging bahagi ng pamilya Mitarahi. Ang buhay ni Makiko ay lubhang nagbago mula sa kahirapan tungo sa kayamanan, kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki. Fast forward 13 taon at si Anzo, kasama ang kanyang kapatid na si Yuzo, ay naninirahan sa isang maliit na tirahan. Matingkad pa ring naalala ni Anzo ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ina noong gabing iyon, na sinasabi, nang lumunin ng apoy ang kanilang tahanan. Ang alaalang ito ay nagpasigla sa kanyang determinasyon na gumawa ng isang plano. Nagpasya siyang pumasok sa sambahayan ng pamilya Maidoray. Sa pag-aakalang ang pagkakakilanlan ni Shizuko Yamachi, sumailalim siya sa espesyal na pagsasanay upang maging isang bagong kasambahay sa pamamagitan ng paglilingkod sa ina. Kara-rating lang, mabilis na pinapasok ni Makiko si Anzo. Pinilit ni Makiko na ilihim sa iba ang katotohanan, na kumukuha siya ng isang kasambahay. Lingid sa kaalaman ni Makiko, hindi niya nakilala si Shizuka, na si Anzo talaga. Ang anak ng kanyang matalik na kaibigan na si Satsuki, si Anzo ay lumaki sa isang magandang dalaga na hindi na nakasuot ng salamin. Inutusan ni Makiko si Anzo na lubusang linisin ang unang palapag, na naglalayong ipakita na parang ang bahay ay matagal nang walang nakatira. Ang kasalukuyang trabaho ni Makiko bilang isang baguhang modelo ng magazine ay nagpapanatili sa kanya ng hindi kapani-pani walang abala, na pumipigil sa kanya sa pag-aalaga sa bahay mismo. Gayunpaman, hindi lamang nais ni Anzo na makita bilang isang modelo na may kaalaman sa mga pampaganda. Nilalayon din niyang patunayan ang kanyang kakayahan bilang isang may kakayahang homemaker. Inilatag ni Makiko ang ilang pangunahing panuntunan para kay Anzo. Walang pag-akyat sa itaas, walang pagbubukas ng pinto para sa mga taong naghahatid, at higit sa lahat, walang pasubali sa pagnanakaw ng kahit ano sa bahay. Nang makaalis si Makiko, masigasig na nagtrabaho si Anzo. Maingat niyang nilinis ang bawat sulok at krani sa unang palapag, sinisiguradong wala ni Katiting na alikabok ang naiwan. Desidido si Anzo na huwag pababayaan si Makiko.
Nasa panahon pa rin siya ng pagsubok, at malaki ang may impluwensyahan ng kanyang pagganap sa desisyon ni Makiko kung opisyal na siyang uupa o hindi. Sa ilalim ng lahat, ang pinakalayunin ni Anzo ay ibunyag ang katotohanan sa likod ng malagim na apoy na tumupok sa tahanan ng kanyang pamilya. Matindi ang hinala ni Anzo na si Makiko ang may pananagutan sa sakuna na insidenteng ito. Habang nililinis niya ang sofa, aksidenteng natama ni Anzo ang isang hibla ng buhok na kahawig ng buhok ng kanyang ina. Kumilos sa salpok, mabilis niyang isinilid ito sa kanyang bulsa. Gayunpaman, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya mula sa itaas, na para bang may nagmamatsyag sa bawat kilos niya. Nang umuwi si Makiko, ipinaalam sa kanya ni Anzo na tapos na niya ang mga gawain ayon sa hiniling. Palibhasa'y humanga sa hindi nagkakamali na trabaho ni Anzo, agad na nagpasya si Makiko na kunin siya bilang opisyal na kasambahay ng sambahayan. Ang pagpasok ni Anzo sa pamilya Mitarai ay naging maayos nang hindi nagtaas ng hinala. Desidido siya sa kanyang determinasyon na bawiin ang lahat ng inalis sa kanila ni Makiko. Ibinahagi ni Anzo ang hairpin na natagpuan niya sa kanyang kapatid na si Yuzo. Ang hairpin na ito ay may inisyal na SM na kumakatawan kay Satsuki Mitarai, ang kanilang ina. Sa asensya, ito ay isang natatanging hairpin na ang kanilang ina lamang ang nagtataglay. Malinaw na ninakaw ito ni Makiko. Matibay ang paniniwala ni Anzo na tiyak na may iba pang mga gamit ng kanilang mga ina sa loob ng bahay, kung isasalang-alang na tuwing dumarating si Makiko noong nakaraan, ang ilang mga bagay ng kanilang ina ay tila laging nawawala. Ito ay pinalawak sa potensyal na ebidensya na maaaring magbigay liwanag sa mga salarin sa likod ng sunog. Ang motibasyon ni An sa paghahanap ng mga bagay na ito ay upang patunayan sa kalaunan na ang kanyang ina ay hindi responsable para sa kumpay. Gayunpaman, ang kanyang ina ngayon ay nagdurusa mula sa dissociative amnesia, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nawawala ng memorya bilang isang mekanismo ng depensa kasunod ng matinding pagkabigla o matagal na stress. Nangangahulugan ito na ang mga alaala ng kanyang ina ay pira-piraso, at kailangan niya ng mahabang panahon ng ospital. Kinabukasan, ginawa ni Anzo ang kanyang nakagawiyang gawain, inaalagaan ang bahay ng pamilya Maidorai. Bukod sa husay niya sa paglilinis, hindi inaasahan ni Makiko na talented din pala si Anzo sa pagluluto. Lumaki na may nag-iisang ina, naghahanda si Anzo ng mga pagkain para sa kanyang kapatid kapag nasa trabaho ang kanilang ina. Sa paglabas ni Makiko sa bahay, sinamantala ni Anzo ang pagkakataon na simulan ang kanyang planong imbestigahan ang itaas na palapag. Nakita niya ang isang bukas na pinto patungo sa isang silid, at nagpas siyang pumasok. Magulo ang estado ng silid, may mga damit at pagkain na nagkalat kung saan-saan. Hindi nagtagal, bumalik ang nakatira sa silid at nagulat nang makita si Anzo sa kanyang espasyo. Sa kabila ng pagpapakilala ni Anzo bilang bagong kasambahay, walang pakundangan na hiniling ng binata na umalis siya. Pagkatapos ng kanyang trabaho, si Anzo ay nagtungo sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Turya. Naging instrumento si Turya sa pagtulong kay Anzo na mang-alap ng impormasyon tungkol sa pamilya Maidorai, at siya rin ang nagbigay kay Anzo ng pangalang Shizuka. Doon, ikinwento ni Anzo ang nakakatakot na pagtatagpo sa lalaking napadpad niya sa itaas. Lumilitaw na si Shinji, ang bunsong anak ni Makiko. Nang sumunod na araw, nagpasya si Anzo na ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Shinji sa hindi pagsumbong sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagluluto sa kanya ng pagkain. Dahil iniiwasan ni Shinji na buksan ang pinto, iniwan ni Anzo ang pagkain sa labas ng kanyang silid. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Anzo si Shinji na nasisiyahan sa pagkain, at nagdulot ito sa kanya ng kaligayahan. Dahil sa lakas ng loob ng kanyang tugon, nagsimula siyang magluto ng mas maraming pagkain para sa kanya. Sinubukan din ni Anzo na magsimula ng isang pag-uusap. Tinapik ang interes ni Shinji sa mga video game at football, ngunit nanatili siyang hindi tumutugon. Pagkatapos, ibinahagi ni Anzo ang kanyang sariling pagkahumaling sa mga bituin. At ang nakakapagtaka, sumagot si Shinji. It turned out that he shared her interest in stars. Ang paghahayag na ito ay naging palaisipan kay Anzo dahil naisip niya noon na ang nakatatandang kapatid ni Shinji ang may hilig sa stargazing. Naisip niya na baka napagkamalan siya ng tao sa kwarto. Malamang na hindi si Shinji, kundi ang kanyang kapatid na si Kichi. Nagsimulang mag-isip si Anzo kung ano ang maaaring humantong sa kasalukuyang kalagayan ni Kichi. Sa pagkakaalam niya, si Kichi ay dating matalino at palakaibigang bata na labis na hinangaan ni Anzo. Pinahahalagahan ni Anzo ang isang compass na minsang niregalo ni Kichi sa kanya na itinatago pa rin niya. Si Anzo ay kumbinsido na ang isang bagay na makabuluhang nangyari ay maaaring magdulot ng gayong kapansin-pansing pagbabago noong habang nasa Korea Ace Place,
ang dalawang batang babae ay nagsagawa ng investigasyon tungkol sa isang niniting na sweater na napansin nila sa mga larawan sa social media ni Makiko. Naalala ni Anso na ang partikular na sweater na ito ay kapareho ng pag-aari ng kanyang ina. Sinuri ni Anso at ng kanyang ama ang CCTV footage bago ang insidente ng sunog. Natuklasan nila ang isang taong nakasuot ng katulad na pattern na cardigan na nagmamadaling lumabas ng bahay kahit na hindi nakikita ang mukha ng salarin. Batay sa footage na ito, naniwala ang kanyang ama na ang kanyang ina ang may pananagutan. Gayunpaman, malinaw na naalala ni Anso na hindi suot ng kanyang ina ang cardigan na iyon noong araw ng insidente. Kung malalaman na si Makiko ang may cardigan noon pa man, ito ay magsisilbing ebidensya na si Makiko ang taong nakunan sa CCTV. Dahil dito, napilitan si Anso na pumasok sa silid ng damit ni Makiko para hanapin ang cardigan. Sa pagmamasid sa determinadong pagsisikap ng kanyang kapatid nang hindi sumusuko, hindi na natahimik si Yuzo. Nag-cruise pala ang landas ni Yuzo kay Shinji sa isang party. Nagpalitan sila ng contact information, at sa kanilang pag-uusap, nakilala ni Shinji si Yuzo bilang kanyang kapatid sa ama. Nagkakaroon din siya ng damdamin para sa kanya. Sinamantala ni Yuzo ang pagkakataong ito para kunin ang lahat ng posibleng impormasyon mula kay Shinji, partikular ang tungkol sa mga lihim ni Makiko. Unti-unti, napagtanto ng publiko na si Makiko ay isang masipag na babae na kayang humawak ng iba't ibang responsibilidad, mula sa kanyang karera sa pagmamold hanggang sa mga gawaing bahay. Ang mga kontribusyon ni Anso ay lubos na pinahahalagahan ni Makiko. Hindi lamang mahusay na pinamamahalaan ni Anso ang mga gawain sa bahay, ngunit nag-alok din ng mahalagang payo na positibong nakaapekto sa karera ni Makiko. Dahil dito, mas nagtiwala si Makiko kay Anso, hanggang sa puntong pinayagan si Anso na linisin ang ikalawang palapag, na dati nang walang limitasyon. Nang dumating ang tamang sandali, pumasok si Anso sa dressing room ni Makiko para hanapin ang cardigan ng kanyang ina. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang mga niniting na damit. Ang pagtuklas nito ay nagdulot ng kalungkutan at empatiya para sa kanyang ina. Ito ay naging maliwanag na ang mga akusasyon laban sa kanyang ina bilang arsonist ay isang malaking pagkakamali. Sa nangyari, 13 taon na ang nakalilipas, itinago ni Anso ang memory card na naglalaman ng CCTV footage sa silid ng mga record ng medikal ng kanyang ama, tinitiyak na ito ay nanatiling nakatago. Sa kasalukuyan, ang pangunahing alalahanin ni Anso ay umiikot sa pagbuo ng isang plano para kunin ang memory card mula sa ospital ng hindi nahuhuli. Nagkataon na nasa likod mismo ng bahay ang Mituray Hospital. Ang tanging paraan upang ma-access ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng keycard na taglay ng bawat kawani. Dahil dito, masusing hinanap ni Anso ang bawat drawer, umaasa na iniwan ni Makiko o ng kanyang mga anak ang card doon. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay nag-ambala ni Kichi, na nagmamasid sa kanyang kaina-hinalang pag-uugali mula pa sa simula. Sinubukan niyang ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Shizuka Yamauchi, ngunit ito ay walang dala. Sa pag-iisip kung paano magkakaroon ng ganoong detalyadong kaalaman ang dalaga tungkol sa kanyang pamilya, naisip ni Kichi na siya ay nakatira sa bahay na iyon noon. Wala siyang pag-aalinlangan na ang babae na yumako sa papel ng kanilang kasambahay, sa ilalim ng pangalang Shizuka Yamachu, ay sa katunayan ay si Anso Murata. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Anso na mga tuwiran sa kanya, si Kichi ay maingat na nag-install ng camera sa dressing room, na kinukunan ang mga aktibidad ni Anso habang siya ay naghahanap sa silid. Sa kalaunan, ipinaliwanag ni Anso ang kanyang tunay na motibo. Sinusubukan niyang hanapin ang mga gamit ng kanyang ina upang makatulong na matrigger ang mga alaala ng kanyang ina dahil siya ay dumaranas ng dissociative amnesia. Gayunpaman, hindi nauunawaan ni Kichi at naniniwala si Anso na inaakusahan ni Anso ang kanyang ina ng pagnanakaw. Pinag-iisipan ni Kichi na ipaalam sa kanyang ina ang tungkol sa hindi autorisadong pagpasok at maling pagkakakilanlan ni Anso. Isang hakbang na maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ni Anso. Noong una ay natatakot si Anso na ilantad ni Kichi ang kanyang tunay na pagkatao. Nakapagtataka, kinabukasan, hiniling ni Makiko kay Anso na lumapit at turuan siyang magluto. Naguguluhan si Anso sa pananahimik ni Kichi, ngunit napagtanto niyang dapat niyang pahalagahan kung paano napabuti ni Anso ang organisasyon ng sambahayan. Si Kichi, gaya ng natatandaan ni Anso, ay dating isang taong tumangala sa langit na may ngiti, mabait at optimistiko tungkol sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kilos ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating sarili. Umaasa si Anso na matutuklasan ni Kichi ang kanyang dating sarili at hindi manatiling nakahiwalay sa kanyang silid. Nang maramdaman ang pangangailangan para sa tulong, inabot ni Anso si Yuzo para sa tulong. Plano niyang gamitin ang koneksyon ni Yuzo.
kay Shinji para kunin ang memory card mula sa Midori Hospital kung saan ito nakaimbak. Gumawa ng plano si Yuzo na bisitahin ang kanyang ama gamit ang pagkakataong palihim na maghanap ng pagkakataong ma-access ang medical record room ng pasyente. Alinsunod sa patnubay ni Anzo, matagumpay na nahanap ni Yuzo ang memory card. Sa pakikipagtulungan kay Kuya, inihambing nila ang cardigan na natuklasan ni Anzo sa wardrobe ni Makiko sa nakita sa kuha ng CCTV, kinumpirma ng kanilang investigasyon na magkapareho nga ang dalawang cardigans. Gayunpaman, ang ebidensyang ito lamang ay hindi sapat upang itatag ang presensya ni Makiko sa video dahil nananatiling nakakubli ang mukha ng salarin. Para makabuo ng mas matibay na kaso, nangangailangan pa rin sila ng mas matibay na ebidensya. Kinabukasan, hinarap ni Kichi si Anzo na iginiit na ang kanyang mga magulang ay toxic at mahina. Iminumungkahi na ang ina ni Anzo ay hindi sinasadyang sanhi ng sunog sa bahay. Anzo, ayaw magparaya sa ganoong akusasyon laban sa kanyang ina. Malakas na reaksyon at hinarap si Kichi. Gamot niyang ipinagtanggol ang kanyang ina na pinagtatalunan na hindi siya ang may pananagutan. Sa loob ng 13 taon, naghinala si Anzo sa isang individual. At ngayong nakabalik na siya sa bahay, kumbinsido siya na si Makiko ang totoong may kasalanan. Lumilitaw ang deklarasyon ni Anzo na pumukaw sa mga dating pagdududa ni Kichi, ang mga iyon na gustong-gusto niyang kalimutan. Kung talagang sinadya ni Anzo na matuklasan ang katotohanan, sa likod ng mga pangyayari noong araw na iyon, handa si Kichi na tulungan siya sa paggawa nito. Sa loob ng maraming taon, halos hindi na siya umalis sa bahay, na naging hamon para sa kanya na makipag-ugnayan sa iba at mag-adjust sa buhay sa labas. Ang kanyang pag-uugali ay tila nagmumula sa isang pagnanais na makatakas sa pagsisiyasat ng mga nakapaligid sa kanya. Lalo pang pinalala ng kawalan niya ng kaibigan. Sa kanyang mga taon sa high school, inialay ni Kichi ang kanyang sarili sa matinding pag-aaral, umaasang mababago ang mga pangyayari. Nagawa pa niyang makapasa sa isang pagsusulit at saglit na pumasok sa unibersidad. Gayunpaman, bigla siyang huminto pagkatapos ng humigit kumulang 2 buwan dahil sa hindi awtorisadong pagkalat ng kanyang personal na impormasyon. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na si Kichi ay nakapasok sa medikal na paaralan sa pamamagitan ng isang koneksyon sa loob. Sa una, ibinasura ni Kichi ang mga alingaw-ngaw tungkol sa kanyang pagpasok sa unibersidad bilang walang batayan. Gayunpaman, sa pagtatanong sa kanyang ina, natuklasan niya na talagang lihim itong nagayo sa ibang bansa para sa kanyang pagtatapos, na nagdududa sa kanyang sariling kakayahan. Sa kabila ng kakayahang makapasa sa mahigpit na pagsusulit sa kanyang sarili, ang interbensyon ng ina ni Kichi ay nasira ang kanyang reputasyon. Sinimulan siyang isipin ng mga tao bilang isang taong nakakuha ng kanyang pwesto sa pamamagitan ng mga koneksyon, humahantong sa online na paninirang puri at malawakang negatibong atensyon. Sa loob ng isang dekada, kinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang silid na nahahawakan ng takot sa pagsisiyasat ng publiko. Ang matinding kawalan ng kapanatagan na ito ang nagpapanatili kay Kichi na nakulong sa loob ng kanyang silid. Dinala ni Kichi si Anzo sa dati nilang tirahan bago lumipat sa tahanan ng pamilya Midori. Naniniwala siya na ang katotohanang hinahanap ni Anzo ay maaaring may tago doon. Nag-access siya sa attic at kinuha ang isang laptop na itinago niya. Ayon kay Kichi, ang laptop na ito ay naglalaman ng kasaysayan ng pagbabrowse na parang diary ang naitala ng kanyang ina. Naniniwala siyang kaya nitong taglayin ang mga sagot na hinahanap ni Anzo. Ang unang entry sa tala-arawan ay kasabay ng araw na nakilala ni Makiko si Setsuki, na nagmula sa isang background ng pakikibaka sa pananalapi, ang ina ni Kichida, at ang kanyang kapatid na babae ay nabihag ng pamumuhay ng pamilya Mitarai. Umuwi sila na puno ng pagtataka, gayunpaman ay malinaw na ipinaalala ang mga paghihirap na kanilang kinaharap. Dahil sa sigasig, nagpuyat pa si Makiko para idokumento ang kanyang nararamdaman sa tala-arawan na pinamagatang Aliza, na sumisimbolo sa simula ng kanyang pagtatangka na tularan ang pagiging ina ni Anzo. Naghinala si Kichi na may kakaiba sa insidente ng sunog na nagdulot sa kanya na maniwala na ang laptop ay maaaring mayroong mahalagang impormasyon. Samantala, determinado si Yuzo na makipag-ugnayan muli sa kanyang ama. Nilalayon niyang magpakita ng ebidensya na ang cardigan na nakita sa surveillance footage ay ang suot ni Makiko sa kanyang larawan. Sinadya ng ama ni Yuzo na suriin ang laman ng wardrobe ni Makiko ng gabing iyon. Gaya ng napagkasundoan, bumalik si Yuzo sa kanyang ama kinabukasan, sa pag-aakalang nakita niya ang cardigan. Gayunpaman, lumitaw din si Makiko sa kafe. Siya ay dumating upang makinig sa pag-uusap ng kanyang asawa kay Yuzo. Ibinunyag ni Yuzo ang kanyang intensyon na patunayan na si Makiko, hindi ina ni Anzo ang may pananagutan sa sunog. Tungkol naman sa ebidensya ng cardigan.
Sinuri na ng ama ni Yuzo ang kanyang aparador ngunit nabigong mahanap ang damit doon. Sa kawalan ng konkretong ebidensya, binalaan ni Makiko si Yuzo na itigil ang kanyang mga pagtatangka na guluhin ang kanyang pamilya. Lingid sa kaalaman ni Makiko, ang pagkakasangkot ni Anzo ay nananatiling lihim, na sinasabi ni Yuzo na si Anzo ay lumayo ng matagal na ang nakalipas at hindi na nakikipag-ugnayan mula noon. Gayunpaman, nananatiling interesado si Makiko kung paano nakilala ng kanyang asawa si Yuzo. Habang lumalabas, lihim na inutusan ni Makiko ang punong nurse na si Ichihara, na subaybayan ang mga aktibidad ng kanyang asawa. Nang malaman ito, ipinahayag ni Yuzo ang kanyang pagkabigo sa kanyang kapatid. Nakompromiso na ngayon ang pinaghirapan nilang ebidensya dahil sa pakikialam ni Makiko. Kumpiyansa si Yuzo na ang pag-urong na ito ay isang indikasyon na sila ay mas malapit sa paglalahad ng katotohanan, at naniniwala na dapat may isa pang paraan upang makamit ang kanilang layunin. Nang gabing iyon, gumawa si Ansot ng isang mapanganib na hakbang at nakilala ang kanyang ama, na inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa proseso. Sa sobrang tagal ng pagkakahiwalay, kinilala lamang siya ng kanyang ama bilang kasambahay sa kanilang tahanan. Nagulat siya nang mapagtanto na ang babaeng nakatayo sa harap niya ay ang kanyang biological na anak, na hindi niya nakita sa loob ng 13 taon. Ipinakita sa kanya ni Ansot ang larawan ng cardigan na nakita niya sa wardrobe ni Makiko, na nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng pagkakasangkot ni Makiko sa sunog. Si Anso ay nasaroon ng loob na pinili ng kanyang ama na maniwala sa mga kasinungalingan ni Makiko sa mga salita ng kanilang mga anak. Nalaman ni Anso na ang kanyang ama, si Osamu, ay manipulahin ni Makiko. Sinabi sa kanya ni Makiko na sinunog ni Satsuki ang kanilang bahay dahil sa sama ng loob sa pamilya Maidorai, isang salaysay na tila sinusuportahan ng CCTV footage. Nagtataka si Anso kung bakit hindi ibinigay ng kanyang ama ang footage sa pulis. Natuklasan niya na si Osamu, bilang direktor ng ospital, ay nag-iingat na masira ang kanyang reputasyon kung magkakaroon ng investigasyon ng pulisya. Ito ang naging dahilan upang ihinto niya ang pagtatanong. Bukod pa rito, naniniwala siya na ang hindi matatag na estado ng pag-iisip ni Satsuki noong panahong iyon ay maaaring nagtulak sa kanya na kumilos ng walang ingat, kabilang ang posibleng pagsisimula ng apoy. Ang mga emosyon ni Anzo nang marinig ang mga salita ng kanyang ama ay pinaghalong matinding kalungkutan at pagnanasang harapin siya, ngunit ang kanyang mga aksyon ay pinigilan ni Chief Nurse Ichihara. Ibinunyag ng Chief Nurse ang pagkakaroon ng mga nakatagong recording device na nakakuha ng kanilang buong pag-uusap. Ang mga pagkilos na ito ay inayos lahat ni Makiko, na nagutos kay Ichihara na subaybayan ang kanyang asawa dahil sa kanyang malaking kawalan ng tiwala. Isinalaysay ni Ichihara ang isang pangyayari mula sa gabi ng sunog. Hindi sinasadyang nalaglag niya ang isang talaang medikal. At mabait na tinulungan siya ni Satsuki sa pag-aayos nito. Dahil sa pakikipag-ugnayan na ito, nahihirapan si Ichihara na paniwalaan na maaaring si Satsuki ang may pananagutan sa pagsisimula ng apoy. Mahigpit na binalaan ni Ichihara si Osamu na huwag maliitin si Anzo, na inihayag na masinsinan niyang idokumento ang lahat ng kanilang pag-uusap. Nangako siyang pangalagaan ang pagkakakilanlan ni Anzo sa anumang paraan. Habang nananatiling walang kamalay-malay si Makiko, iginiit ni Ichihara na ipagpatuloy ni Anzo ang kanyang pagpapanggap bilang Shizuka Yamachi upang patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ina. Kasunod ng pag-uusap na ito, hindi lamang pinananatili ni Osamu si Anzo bilang isang kasambahay, ngunit itinalaga rin sa kanya ang tungkulin ng personal na tagapamahala ni Makiko. Sa labas ng bahay, inaasikaso ni Anzo ang transportasyon at pag-schedule ng kaganapan ni Makiko habang nasa bahay. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang mga tungkulin sa pag-aalaga sa sambahayan ng Maidorai. Pinananatili ni Ichihara ang kanyang kasanayan sa pagbibigay ng mga gawa-gawang ulat upang matiyak na hindi maghahinala si Makiko kina Anzo at Yuzo. Isang araw, nakatanggap si Makiko ng mensahe mula sa isang hindi pamilyar na account. Ang mensahe ay naglalaman ng isang link sa isang blog na nagsasalaysay ng mga kwentong kinasasangkutan ni Makiko at isang matandang online na kaibigan mula 13 taon na ang nakakaraan. Ang nagpadala, na pinangalanang Regina, ay nagbanta na ilantad ang mga kasinungalingan ng isang modelo na may inisyal na M. Makiko, agad na nataranta. Napagtatanto na si Mogina ay miyembro ng komunidad ng Olisa na dating bahagi niya. Nagsimula ang gulo ng nakawin ni Makiko ang mga hikaw na brilyante ni Satsuki, na pagkatapos ay ipinost niya sa website. Ang post ay nakakuha ng makabuluhang atensyon. Sa pagbuhos ng mga komento, pinalakas ng loob ng tugon, si Makiko ay tumaas mula sa alahas hanggang sa mga bag at damit para sa mga susunod na pag-upload. Sa website, ipinahiwatig ni Mogina na ang individual na M ay nagtatrabaho na ngayon sa industriya ng entertainment at madalas na lumalabas sa telebisyon.
Noong una, si Mikiko ay hindi masyadong nag-aalala dahil sa katamtamang bilang ng view, ngunit sa kanyang sorpresa, sa loob ng ilang oras, nakuha niya ang kwento ni Regina na humigit kumulang 5,000 likes at 10,000 view. Ang karamihan sa mga mambabasa ay sabik na nag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni M. Mikiko ay nagsimulang mag-isip kung sino ang maaaring magtanim ng sama ng loob sa kanya. Lumitaw si Yuzo bilang isang kilalang kandidato sa kanyang mga iniisip. Bumisita si Mikiko sa bahay ni Yuzo at ibinalik siya sa kanyang bahay. Hinala niya, layunin ni Yuzo na sirain ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, may mga alaala si Yuzo mula sa kanyang pagkabata. Naalala niyang nasaksihan niya si Mikiko na palihim na pumasok sa aparador ng kanyang ina noong araw ng sunog. Sinundan ng pag-aapoy ng bahay, siguro para sirain ang ebidensya. Ang tanging pag-asa ni Yuzo ay nasa post ni Mogina na nagsisilbing ebidensya na ninakaw ni Mikiko ang mga gamit ng kanyang ina. Pinag-iisipan niya ang pagpapanggap bilang Elisa sa internet. Kakaiba, nang suriin ni Yuzo ang blog ni Mogina, ang post ay nawala. Si Mikiko naman ay hamanin si Yuzo. Nagtatanong kung mapapatunayan ni Yuzo na sa araw ng insidente, si Mikiko ay nasa sarili niyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Anzo sa Mikiko upang ipakita ang mga resulta ng survey at maneskrito, ngunit higit pa doon ang kanyang tunay na intensyon. Sa harap ng lahat, ibinunyag ni Anzo na ipinadala siya ni Mikiko upang makipagkita kay Mogina, na hinihimok siyang tanggalin ang post ng kwento. Ayon sa address na ibinigay ni Mikiko, ginugol ni Mogina ang nakalipas na 10 taon sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang at nagtatrabaho upang maghanap buhay. Dahil sa abalang pamumuhay na ito, wala siyang oras para manood ng TV o gamitin ang let alone na mag-post ng mga kwento tungkol kay Mikiko Minoray. Hindi rin nakikilala ni Mogina ang pangalan ni Mikiko, na nagpapahiwatig na may ibang gumagaya sa kanya sa internet. Itinuro ni Anzo na ang lahat ng mga post ay gawa-gawa. Ang pamamaraan na ito ay ipinaglihi ni Kichi, na nagmungkahi ng paglikha ng isang blog sa pangalan ni Mogina. Nakakuha din sila ng maraming peking social media, mga account para maging totoo ang mga komento, at gumawa ng viral effect kung matuklasan ni Mikiko ang site. Ang diskarte na ito ay sinadya upang pukawin si Mikiko na ibunyag ang tunay na kinaroroonan ng tunay na Mogina. Nakapagtataka, ang aktwal na Mogina ay nagtataglay ng larawan mula 13 taon na ang. Nakakaraan, nang makilala niya ang mga tagahanga sa ilalim ng kanyang alias na Elisa, isang larawan na malinaw na nagpapakita kay Mikiko na nakasuot ng cardigan na pagmamay-ari ni Satsuki. Ang ebidensyang ito ay nag-iiwan kay Mikiko na walang puwang upang pabulaanan ang katotohanan. Sa wakas, ang batang babae na nagtatrabaho bilang isang kasambahay ay nagsiwalat ng kanyang tunay na pangalan, Anzo Murata. Ang mga kasinungalingan ni Mikiko ay nagpapulalo lamang ng mga bagay, habang sinusubukan niyang takasan ang katotohanan. Alam ni Anzo ang bawat sulok ng bahay. Ginagawang walang saysay para kay Mikiko na magtago. Nangako si Anzo na hahabulin siya saan man siya magpunta. Nang makita ang ekspresyon ni Kichi, umamin si Mikiko na sinunog ang bahay. Maaaring maghiganti si Anzo sa paghihirap ng kanyang ina, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ang tanda ng huling tulong ni Anzo bilang Shizuka Itumaki. Hiniling ni Anzo kay Mikiko na humingi ng tawad sa kanyang ina at palayain siya sa pagkakasala. Ngunit lumalabas ang tunay na ugali ni Mikiko. Ayaw niyang bitawan ang kanyang kayamanan at katanyagan. Matapos babalaan si Osamu na huwag siyang hiwalayan. Nakaharap si Mikiko sa mga mamamahayag at sinasabing may mga partidong nagtatangkang saktan ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng walang basang chismis at online na pag-atake. Si Anzo, na pagod sa pakikitungo sa kawalan ng pagsisisi ni Mikiko, ay nasaksihan ito. Tila hindi napigilan at walang kapatawaran si Mikiko, sa pag-aakalang nalutas na ang issue. Nagulat na naman si Mikiko nang may lumabas na post sa kanyang Instagram. Tampok sa post ang larawan ng kanyang magulo na bahay. Kasama ang larawan ng kasambahay. Inilalantad nito ang mga pagkukulang ni Mikiko, tulad ng kanyang mahinang pagluluto, kabastusan, bisyo sa pag-inom, at paninigarilyo. May ibang nakakontrol sa Instagram account ni Mikiko, at labis na napahiya si Mikiko sa mga nakakahiyang post. Nagpasya siyang bisitahin si Satsuki sa ospital upang maalis ang hangin. Naaalala pa rin ni Satsuki si Mikiko at ipinakita sa kanya ang mga bagay na nakolekta ni Anzo para makatulong sa pagpapanumbalik ng kanyang memorya. Ibinunyag ni Satsuki na nahak niya ang Instagram ni Mikiko at nakuha ang nag-i-incriminating na larawan mula sa isang taong malapit kay Mikiko. Sinabi ni Satsuki na hindi tunay na minahal ni Mikiko si Osamu at pinatunayan ito sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang Instagram password ni Mikiko ay nakaling pa rin sa petsa ng kasal ng kanyang dating asawa.
Ipinahihiwatig nito na maaaring may nararamdaman pa rin si Makiko para sa kanyang dating. Hindi tulad ni Makiko, ang pag-ibig ni Satsuki ay palaging para lamang sa kanyang pamilya. Inamin ni Satsuki na kinamumuhian niya si Makiko sa pagkuha ng lahat sa kanya. Ang mga kilos ni Satsuki ay tila isang paraan ng paghihiganti. Minsang sinira ni Makiko ang kanilang bahay, at ngayon ay layunin ni Satsuki na sirain ang karera at katanyagan ni Makiko. Lumipas ang 2 linggo, si Makiko at ang kanyang pamilya ay nanatiling nakakulong sa kanilang bahay dahil sa patuloy na presensya ng mga reporter sa labas. Ang mga negatibong komento at akusasyon ay patuloy na lumalabas online. Nadagdagan ang pagkadismaya ni Makiko. Samantala, lumaki ang guilt ni Kichi. At nagsimula siyang makaramdam ng hindi karapat-dapat na manirahan sa bahay. Naisipan niyang tumalon mula sa taas para saktan ang sarili. Hindi pinansin ng lahat sa paligid, nagmadali siyang pumunta sa playground. Si Anso, na sinusubaybayan ang balita online, ay nasubaybayan si Kichi, at natagpuan siya sa hardin kung saan sila madalas gumawa ng mga alaala. Ipinahayag ni Kichi na wala na siyang pakialam sa opinyon ng iba ngunit umaasa na hindi siya kamumuhian ni Anso. Sa tirahan ng Minarai, isang nakakagulat na pangyayari. Ang naganap nang pumasok ang isang pulis sa bahay. Iniulat ni Osamu si Makiko para sa insidente ng panununog na nangyari 14 na taon na ang nakakaraan. Nakuha ang atensyon ng tiktik sa isang pahayag sa orihinal na ulat ng investigasyon. Binanggit nito ang isang saksi na nakakita ng isang batang lalaki malapit sa pintuan ng kusina nang magsimula ang apoy. Anak kaya ni Makiko ang batang ito. Ang katotohanan ay hindi pa napatunayan. Kinabukasan, si Kichi na ang humakbang pasulong. Isinuko niya ang sarili sa himpilan ng pulisya, at umamin na siya ang nagsunog sa bahay ng pamilya Maidorai. Mukhang sinadya ito ni Kichi, posibleng protektahan ang kanyang ina, o sa ibang dahilan. Si Anso, na naghahanap ng mga sagot, ay binisita si Makiko. Tinanong niya kung totoo ba ang pag-amin ni Makiko tungkol sa sanhi ng sunog. Ipinaliwanag ni Makiko na umamin siya na protektahan ang kanyang anak mula sa katotohanan. Sa totoo lang, noong araw na naabutan siya ni Yuzo, sinadya ni Makiko na ibalik ang lahat ng mga bagay na ninakaw niya kay Satsuki noong nakaraan. Gayunpaman, sa kanyang gulat, nakalimutan niyang ibalik ang ilang mga item, kabilang ang isang cardigan. Dahil nabigla siya sa sarili niyang mga kilos, naisipan pa niyang isuko ang sarili sa pulisya. Gayunpaman, sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang balita na nasusunog ang bahay ng magkasintahang pamilya. Kaya naman, kapag nasusunog ang isang bahay, nakaramdam ng kakaibang ngiti si Makiko sa kanyang mukha dahil baka naramdaman niyang nabura ng apoy ang kanyang mga pagkakamali. Maaaring nakita niya ito bilang isang paraan para linisin siya ng tadhana sa pagkakasala. Nagtataglay ng sama ng loob si Makiko kay Anso dahil sa pagpasok niya sa kanilang buhay, at tila nagugulo ang kanilang pamilya. Sa isang sandali ng emosyonal na kaguluhan, sinubukan ni Makiko na magsindi ng sigarilyo, ngunit aksidenteng nahulog ang isang lighter, na nagdulot ng biglaang apoy na tumupok sa mesa at sa paligid nito. Parehong sinubukan ni Anso at Makiko na patayin ang apoy, ngunit ang apoy ay lumaki at mas mahirap kontrolin. Sa gitna ng kaguluhang ito, nag-trigger ito ng nakaraang trauma ni Shinji. Siya ay tumugon ng hindi makatwiran, na hinimok ng kanyang mga alaala, at desperadong umakyat sa mesa ng buong lakas upang subukan at patayin ang apoy. Sa kabila ng mga paso sa proseso, nagtagumpay siya sa pag-apula ng apoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Shinji na ang responsable sa sunog sa bahay ng pamilya Maidorai ay hindi ang kanyang ina o kapatid, ngunit ito ay si Shinji mismo. Sa araw ng insidente, napansin ni Shinji ang cardigan ni Satsuki sa kanilang apartment, isang piraso ng damit na naiwan ng kanilang ina. Naintriga dito, nagpasya si Shinji na kunin ang cardigan. Gayunpaman, pagdating niya doon, ang kanyang atensyon ay nalipat sa isang ulam ng pangangalaga, at nakuha niya ang pagnanasa na tikman ito. Sa proseso, aksidente niyang natamba ang kalan, dahilan para masunog ang oven gloves. Mabilis na nawala sa kontrol ang sitwasyon at ang unang reaksyon ni Shinji ay tumakas mula sa pinangyarihan. Iniwan niyang bukas ang pinto ng kusina, umaasang may makapansin, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na kumalat ang apoy at tinupok ang bahay ng pamilyang Silangan. Nasaksihan ang resulta at ang estado ng Satsuki, na pagtanto ni Shinji ang lubha ng kanyang pagkakamali. Nakaramdam siya ng guilt at takot na aminin ang kanyang mga ginawa. Matapos marinig ang tame time na pag-amin ni Shinji, agad siyang hinimok ni Anso na isaalang-alang ang sakit na dinanas ng kanyang ina at kapatid sa pamamagitan ng pagsisisi sa kanya. Bagamat labis na nasaktan sa mga ginawa ni Shinji at Suho, naglakas loob siyang humingi ng tawad sa kanilang ina. Sa harap ni Satsuki, muling umamin si Shinji sa sanhi ng
Sunog. Nagpahayag siya ng pagsisisi sa pag-iingat ng sikretong ito at sa pagpapabiye kay Satsuki na sisihin sa lahat ng mga taon na ito. Matapos marinig ang pag-amin ni Shinji, ipinahayag ni Satsuki na hindi niya gustong mamuhay ng may mga hinala. Nagpasya siyang sumulong at subukang itago ang insidente ng sunog sa likod niya. Gayunpaman, nang basahin niya ang tungkol kay Makiko sa internet, muling lumitaw ang mga negatibong kaisipan. Napagtanto ni Satsuki na ang mga tao ay hindi madaling ikategorya bilang pulos mabuti o masama. Bagamat pinatawad niya si Shinji sa mga ginawa nito, inamin niya na lagi niyang dadalhin ang sama ng loob na ito sa kanyang puso. Para kay Satsuki, hindi nangangahulugang paghihiganti ang pagtatanim ng sama ng loob. Nangangahulugan ito na ang tao ay palaging magiging bahagi ng kanyang mga alaala. Nilinaw niya kay Shinji na mula ngayon, dapat niyang iwasang magdulot ng pinsala dahil siya ay isang paalala ng mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sa wakas ay nakalaya na si Kichi sa kanyang pasan. Dati ay pinaghihinalaan niya ang kanyang ina para sa sunog, ngunit nakita niya ang mga nasusunog na medyas ni Satsuki, napagtanto niya na maaaring nasangkot din si Shinji. Sinubukan ni Kichi na kalimutan ang pangyayari, ngunit ang pakikipag-ugnayan niya kay Anso ang nagdala sa kanya sa pagkaunawa na hindi niya kayang iwasan ang katotohanan. Ang pagprotekta sa isang nagkasala ay isa ring krimen. Kahit na hindi sinasadya ang mga kilos ni Shinji, hindi pa rin sila makatuwiran. Naunawaan ni Kichi na kung patuloy nilang itatago ang katotohanan, lahat sila ay karapat-dapat sa parusa. Sa pagharap kay Kichi, nagpahayag ng panghihinayang si Shinji sa pagiging hindi mabuting tao, ngunit tiniyak ng kanyang kapatid na hindi pa huli ang lahat para magbago at gumawa ng mga pagbabago. Tuloy pa rin ang buhay. Sa kanilang pag-uwi, nilapitan ni Enzo sina Kichi at Makiko na may taos-pusong kahilingan. Humingi si Enzo ng pahintulot kay Makiko na makasama si Kichi, na nagpahayag ng malalim na damdamin ng pagmamahal at pagnanais na mamuhay ng magkasama. Noong una, naniniwala si Enzo na si Makiko ay isang negatibong impluwensya na maling inakusahan ang kanyang ina, at ginulo ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang pananaw ni Enzo ay umunlad, na nakikita si Makiko bilang isang may depektong individual, tulad ng kanilang sariling pamilya. Umaasa si Enzo na sa pagsasama nila ni Kichi, masusuportahan nila ang isa't isa sa pagharap sa kanilang mga kahinaan. Ayaw ni Enzo na patuloy na makaramdam ng kawalan ng magawa si Kichi, dahil nariyan si Enzo para magbigay ng lakas ng loob. Kung tatanggapin ang presensya ni Enzo, si Kichi ay handang tumabi kay Enzo habang buhay. Hindi na kayang kontrolin ni Makiko ang buhay ng kanyang mga anak. Lumaki na sila at may kakayahang gumawa ng sarili nilang mga pagpipilian. Pagkalipas ng 3 buwan, lumikha si Makiko ng bagong online na platform. Sa kabila ng hiwalayan, patuloy niyang ginagamit ang apelyido ng kanyang dating asawa. Hanggat napapanatili niya ang kanyang mga tagahanga, nananatili siyang Makiko Maidorai. Tungkol kay Shinji, binanggit ng artikulo na dahil sa kanyang edad na 14 na noong panahon ng sunog, hindi siya maaaring managot sa batas. Nakiusap si Shinji sa kanyang ama na magkaroon ng pagkakataong makapagtrabaho sa International Hospital. Ang nasirang reputasyon ni Osamu ay halos mabangkarote ang kinabukasan ng ospital. Bilang solusyon, pinahintulutan ni Osamu si Shinji na sumali sa ospital sa kondisyon na makakuha siya ng degree ng doktor. Ang determinasyon ni Shinji ay taos-puso, na hinimok ng kanyang pagnanais na ayusin ang mga bagay at ibalik ang kanyang buhay. Umaasa siya na balang araw ay makapagbibigay siya ng kaligayahan sa babaeng mahal niya, si Yuzo. Sa kanyang kakayahan, sa komunikasyon, si Yuzo ay nagtatrabaho na ngayon sa isang ahensya ng paggawa. Ganap na gumaling si Satsuki, at hindi na nahaharap sa mga isyo sa kalusugan. Ang hiling ni Satsuki ay ituloy ang kanyang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa, isang layunin na inasam niya noon. Si Yuzo, bilang kanyang kapatid, ay patuloy na sumusuporta sa pangarap ng kanilang ina. Nakikipagtulungan ngayon si Anso sa Korea sa pagdidisenyo at paggawa ng mga damit para sa mga kliyente mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit na ang kanyang buhay ay katamtaman, nakita ni Enzo na ito ay perpekto at puno ng pasasalamat para sa kanyang mga kaibigan na sumusuporta, mapagmahal na pamilya, at isang kapareha na nakatayo sa kanyang tabi. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.